Sa isang liblib na barangay sa probinsya, may alamat ng isang aswang na tinatawag na Tibulok na sinasabing sumasapi sa mga mahihinang kalooban. Ang kwento ng isang pamilya ay nag-umpisa sa isang inang adik sa alak na sinasabing sinapian ng Tibulok at nagdala ng takot at kaguluhan sa kanilang tahanan. Habang ang mga kababalaghan ay nagsimulang magparamdam, isang nakakakilabot na paglalakbay ang nagdala sa kanila sa ilog kung saan nakita nila ang kanilang ina, naglalakad at nagmumura sa dilim. Alamin kung paano nila hinarap ang kanilang mga kinatatakutan at kung paano sila nakatakas sa sumpa ng Tibulok sa kwento nating ito. Ako po si Tito, 27 years old, may asawa at 2 anak. Dati kaming nanirahan sa isang liblib na barangay sa probinsya. Sobrang liblib na wala pa kaming kuryente noon. 2010 lang kami nagkaroon ng linya ng kuryente. Maraming alaala ang bahay namin sa lugar na yon. Isa na doon yung tungkol sa nanay ko at sa alamat ng isang aswang na naninirahan daw sa lugar namin. Adik sa alak si nanay. Hindi naman lagi, noong una ay paminsan-minsan lang siyang umiinom. Hanggang sa hindi na namin namamalayan na araw-araw na pala siyang lasing. Natatakot kami sa kanya kapag lasing siya. Kasi lagi siyang galit, lagi siyang nagmumura at nanggugulpe. Sabi ng mga tao sa amin, sinapian daw ng aswang si nanay. Kaya nagkakaganon siya. Yung aswang daw na yon ay isang napakalakas na espiritu na naninirahan sa lugar namin. Naghahanap daw yon ng mga tao na mahina ang kalooban para sakyan at manipulahin. Kapag sinapian ka raw ng aswang na yon, ay maghahanap ka ng bisyo. Pwedeng alak, sigarilyo, sugal o droga. Wala raw nakakaalam kung saan nagmula ang aswang na yon. Basta ang sabi nila ay napakarami na niyang biktima. Ang tawag nila sa aswang na yon ay Tibulok. Lumaki ako na natatakot kay nanay at sa Tibulok. Ang Tibulok ay parang naging simbolo ng takot ko kay nanay. Kapag sinasabi ng mga kapitbahay na sinapian ng Tibulok si nanay, ang naiisip ko ay si nanay na may sungay at mahaba at matutulis na pangil. Si nanay na may mga pulang mata at mahahabang kuko. Sa isip ko yun ang Tibulok. Pero habang tumatanda ako ay nare-realize ko na hindi Tibulok ang dapat kong katakutan, kundi si nanay mismo. Kasi siya yung may bisyo, siya yung lasinggera, siya yung halimaw. Si Ate Lita ang nagiging tagapangalaga ng bahay kapag lasing si nanay. Si Ate Lita ang nagluluto, naglalaba, naglilinis at kung ano-ano pa. Si Ate Lita ang nagbibigay sa amin ng kaunting normalidad sa magulong buhay namin. Dahil kay nanay ay nagkabaon-baon kami sa utang. Madalas ay wala kaming makain. Si Ate Lita ang gumagawa ng paraan para makakain kami. Si Ate Lita ang nagdadala sa amin sa health center kapag nagkakasakit kami. Si Ate Lita ang lahat sa amin. Habang si nanay ay nagpapakalunod sa alak, ang Tibulok ay naging alamat na lang sa amin kapag may naririnig kaming kapitbahay na nagsasabing nakita nila ang Tibulok ay hindi na kami naniniwala. Sa isip namin ay si nanay lang ang Tibulok. Isang araw ay nahuli ko si Ate Lita na umiinom ng alak. Nagtago siya sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung bakit pero natakot ako. Natakot ako na baka maging katulad siya ni nanay. Sabi niya, ay kaya lang naman daw siya umiinom ay dahil gusto niyang maranasan kung anong meron sa alak at bakit gustong-gusto yun ni nanay. Pinagsabihan ko si Ate Lita na tigilan na niya. Ayoko na may iba pa sa amin na maging lasenggo. Pero hindi ko siya pinagbawalan na uminom. Basta sabi ko lang, wag siyang aabot sa puntong hindi na niya makontrol ang sarili niya. Hindi ko alam kung bakit, pero simula nung araw na yon na nahuli ko si Ate Lita na umiinom, ay nagsimula na rin ang mga kababalaghan sa bahay namin. May mga bagay na gumagalaw ng mag-isa. May mga naririnig kaming iyak sa itaas ng bahay. May mga kumakatok sa bintana. Pero kapag tiningnan namin ay wala namang tao. Sabi ko kay Ate Lita, baka naman sinapian na rin siya ng Tibulok, kaya nagkakaganon ang bahay namin.
Nagalit si Ate Lita, sabi niya ay hindi siya mahina para sa piyan ng tibulok. Nag-aaway kami ni Ate Lita dahil sa mga nangyayari. Sabi ko sa kanya, baka naman may tinatago siya sa akin. Baka naman umiinom pa rin siya ng alak kapag wala ako. Nagalit siya sa akin at sinabing hindi niya gagawin yon. Nagtataka na rin daw siya kung bakit may mga nangyayaring kababalaghan sa bahay namin. Hanggang sa may nakausap ako na kapitbahay. Sabi niya, naririnig daw ba namin yung mga iyak na nanggagaling sa bahay namin? Nagulat ako. Sabi ko, akala ko ba kami lang ang nakakarinig ng iyak na yon? Sabi ng kapitbahay, hindi raw. Sa katunayan ay sila nga raw ang nagtataka kung sino yung umiiyak sa bahay namin. Dahil halos gabi-gabi ay naririnig nila yon. Doon ako kinabahan dahil ibig sabihin, totoo nga na may umiiyak sa bahay namin. Hindi lang kami ang nakakarinig. Sabi ko kay Ate Lita, hanapin namin kung saan ang gagaling yung iyak na yon. Maghanap kami ng tibulok. Sabi ko, baka sa ilog. Doon kasi madalas na naliligo si nanay, baka doon niya nakuha yung tibulok. Pumayag naman si Ate Lita, isang gabi ay pumunta kami sa ilog. Malayo yung ilog sa bahay namin. Tatawid ka pa ng 3 bundok para makarating doon. Pero tiniis namin ni Ate Lita. Habang naglalakad kami ay naririnig namin yung iyak. Sabi ko kay Ate Lita, baka dun nga sa ilog nagtatago yung tibulok. Kaya naririnig natin yung iyak. Hindi ko alam kung anong plano namin kapag nakita namin yung tibulok. Wala naman kaming dalang armas o anuman na pwedeng proteksyon. Pero sabi ko sa sarili ko, gusto ko lang malaman kung totoo ba talaga ang tibulok. Pagdating namin sa ilog ay may nakita kaming naglalakad sa gilid. Si nanay, naglalakad siya habang nagmumura at kinakausap ang sarili. Sabi ko kay Ate Lita, yun ba yung tibulok? Sabi ni Ate Lita, hindi. Si nanay daw yun. Natakot kami pareho. Dahil ibig sabihin totoo ang tibulok. Totoo na sinapian si nanay ng isang napakalakas na espiritu. Tumakbo kami pa uwi ni Ate Lita. Hindi na namin hinanap yung pinanggagalingan ng iyak. Nanginig ako sa takot dahil sa nakita namin. Sabi ko kay Ate Lita, umalis na lang kami sa probinsya. Iwan na namin si nanay at ang tibulok. Nakinig naman si Ate Lita sa akin. Sabi niya, matagal na rin daw niyang plano yon. Kaya lang ay hindi niya magawa dahil iniisip niya na magagalit kami sa kanya kapag iniwan niya si nanay. Pero ngayon daw na ako na mismo ang nagsasabi na umalis na kami ay gagawin na niya. Sa awa ng Diyos ay nakaluwas kami ng Maynila. Doon na rin ako nakapag-asawa at nagkapamilya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung nakita namin ni Ate Lita sa ilog. Si nanay na naglalakad habang nagmumura at kinakausap ang sarili. Sana ay makalaya siya sa tibulok. Pero sa tingin ko ay hindi na mangyayari yon. Hanggang ngayon ay pinapangarap ko na makalaya kami sa sumpa ng tibulok. Pero sa tingin ko ay hindi tibulok ang dapat kong katakutan, kundi yung bisyo mismo. Dahil yun ang totoong halimaw na sumira sa pamilya namin. Kaya naisip ko na ibahagi ang kwento namin. Para na rin sa mga taong nakikinig nito, sana ay maliwanagan kayo sa kung ano ang mga totoong demonyo sa buhay natin. Nakakatakot isipin na minsan ang tunay na halimaw ay nasa bisyo at hindi sa mga alamat. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod nating pagkikita at tandaan, baka ang tibulok ay nasa likod mo na.